Hmm, perfect mga kananay cakes. I-try nyo talaga. Nakatikim na ba kayo ng cake na gawa sa soda? At alam niyo ba mga kananay cakes, nakalasa din ito ng lemon square cupcake? Yes, opo. Accidentally ay nakuha natin ang timpla ng lemon square cupcake. At ito nga ang ating main ingredients dyan, ang bidabidang lemon soda. Wow! Na nabibili lang sa ating mga suking tindahan. Hindi nga ako mahiyang i-share sa inyo ang recipe ng cake na ito dahil naman pagkasarap naman talaga. At sa mga kapwa ko home baker dyan, pwede nyo rin nga itong i-offer sa inyong mga customer, lalo na at mataas ang presyo ng cocoa powder ngayon, na halos 60% din ang tinaas, diba? Kaya i-ready nyo na dyan ang inyong notebook at ballpen para maisulat ninyo ang exact measurement na sasabihin ko sa video na ito. Kaya tara na, mag-start na tayo dito sa ating dry ingredients. Bali, yema cake pala yung ginawa ko, and then yung ating cake base ay chiffon cake po. So meron po ako ditong 1 1/4 cup cake flour, sifted na po yan, or nasala na po natin yan kasi para mawala po yung bubuon. Then naglagay din po ako dyan ng 1/4 cup white sugar, 1/2 tablespoon ng baking powder, 1/2 teaspoon ng salt, iodized po yung nilagay ko dyan para mabilis pong matunaw or malusaw kapag minix na po natin siya. So ayan, halu-haluin lang po natin yung ating dry ingredients and then set aside. Sa separate mixing bowl, dito po natin imimix yung ating mga wet ingredients. Meron po tayo ditong 4 egg yolks. Na-separate ko na po yung egg whites yan. Naglagay nga rin ako dito ng 1/2 teaspoon ng vanilla. Pwede rin pong wala, pero for me, mas masarap po kapag may vanilla. And then, syempre, ang ating main ingredients, 1/4 cup ng lemon soda. Then, para mas masarap at maging malinam na, may naglagay din po ako dyan ng 1/4 cup evaporated milk. Kahit anong brand po ay pwede. And then, 1/4 cup nitong canola oil. Kahit anong brand ay pwede rin. Or vegetable oil, basta yung oil na hindi natutulog. Tapos i-mix lang natin siya hanggang maging pale yellow na yung ating mixture dyan. Then ihalo na po natin itong ating dry ingredients. Bali, hinati ko lang po yung ating dry ingredients yan kasi para ma-mix po natin ng maayos yung ating butter at para maiwasan din po yung pagbuo-buo ng ating flour. Yan. So, wag niyo pong i-overmix mga kananay cakes. Basta wala nang trace ng flour dyan at ng baking powder ay okay na nga yan. So, ito po yung consistency na kailangan natin. Hindi malapot at hindi rin nga malabnaw para moist pa rin ang kalalabasan ng ating chiffon cake. And then, after na, kailangan din po natin siyang isala para ma-make sure natin na wala na pong buo-buo. And then, set aside. Tapos, dito naman po tayo ngayon sa ating meringue. Sa paggawa ng meringue, kakailanganin po natin dito ng 4 egg whites. Bali, large po pala yung gamit ko ditong size ng egg. And then, i-whip lang po natin yan gamit itong hand mixer. Pwede rin pong stand mixer, pero ako mas gusto kong gamitin ang hand mixer. And then, kapag ganyan naka-foamy yung inyong egg whites, that's the time po na pwede na natin ilagay yung ating 1/2 cup na sugar with 1 tablespoon na cornstarch. Opo, hindi po ako naglalagay ng cream of tartar. Instead, cornstarch po yung nilalagay ko. Ang tulong naman ng cornstarch dito sa ating meringue ay na-absorb niya po yung excess water doon sa ating egg whites. At the same time ay nagiging stable din po yung ating meringue. Ever since nga po na na-discover ko itong paglagay ng cornstarch sa meringue ay no feel na po yung mga gawa kong chiffon cake. O, diba? At syempre, sa paglagay nga pala ng sugar, kailangan po dahan-dahan lang. Gradual lang po yung paglagay natin dyan. Paunti-unti, tapos mix ulit, tapos lagay ulit ng kaunti, tapos mix ulit. Huwag niyo pong ibubuhos agad lahat kasi may tendency po na babagsak po yung inyong meringue. So, sayang ang ingredients, diba? Mahal ang itlog ngayon, 10 piso isang peraso. Pero maraming factor po talaga kung bakit bumabagsak or nag-shrink yung gawa natin chiffon cake kapag na-bake na. At isa na po dyan yung egg. Dapat po fresh talaga yung mabili natin. And then, syempre, sa magagamit natin, kailangan po tuyong-tuyo yung ating mixing bowl, ang spatula, at ang wire whisk na ating gagamitin. Kasi kung hindi yan tuyo at may na-trace dyan na oil, water or flour, si egg whites nyo ay sigurado babagsak po yan. And then, continuous lang po yung pag-whip natin dito. Huwag nyo pong lalakasan yung inyong mixer, ha? Medium speed lang po yung aking mixer dito. Nasa number 3 or 4 lang po siya. And then, para malaman nyo po kung okay na ang inyong ginawang meringue, ay itaob nyo lang po siya. Kapag hindi na siya nalaglag, ay okay na po yan. At i-mix na po natin siya dito sa ating ginawang butter. So, dahan-dahan lang po yung pag-mix niyan mga kananay cakes, ha. Cut and fold lang po yung procedure natin dito kasi para hindi po bumagsak yung ating meringue. At ayan, gumamit din pala ako dito ng wire whisk
para po madurog yung mga buo-buong meringue. Ayan, para pag naluto ng ating cake ay hindi po siya or wala siyang puti-puti. Ayan. So, ganyan lang po siya kabagal sa tunay. Kaya dapat ay ma-make sure natin na mahalo natin ng husto itong ating mixture at itong ating meringue kasi para even po yung pagkaluto niya. And then, after ko nga maghalo gamit ang wire whisk, ay ginamitan ko pa ulit siya ng spatula kasi yung sa pinakailalim niya mga kananay cakes ay hindi po yun nahalo ng husto. Kaya kailangan natin gamitan ng rubber spatula para ma-make sure na halong-halo itong ating butter. Ayan. So, tinaktak ko lang yan dito sa aking kamay mga kananay cakes kasi hindi mo pwedeng itaktak yung wire whisk doon sa ating mixing bowl kasi baka, yun nga, dahil maselan nga itong meringue ay baka bumagsak naman siya kaya sa kamay ko lang tinataktak yung wire whisk. So, ayan, nakikita nyo mga kananay cakes. Diba, hindi pa nahalo yung pinaka ilalim ng ating mixture kaya kailangan natin gamitan ng spatula. So, dahan-dahan lang naman. Tapos, meron pala ako ditong nabili sa baking store na aluminum foil. Ang size po niyan ay 6 by 3 inches. Ayan, dyan ko na siya ibibake kasi para diretso na po dun sa oven at less hugasin na rin po. Ayan, so sa isang mixture, nakagawa po ako dito ng 4 na 6 by 3 inches na chiffon cake. And then, ibibake po natin ito sa temperature. Dito sa akin sa oven ko, binake ko siya sa 150 yung temp niya. And depende kasi sa oven yan eh. Kung malaki ang oven, syempre mas higher yung temp nyo. And then, itap po natin siya ng 2 beses para mawala po yung air pockets niya. At kapag naluto siya, ay wala po siyang butas-butas. So, ito na po yung naluto nating chiffon. O, diba? No fail, diba? Sabi ko sa inyo mga kananay cake, must try nyo itong recipe na ito. And then, dahil yema cake nga ito, kailangan po natin gumawa ng yema sauce. And yung ingredients nitong yema sauce ay ipa-flash ko na lang dito sa ating screen. Ayan, screenshot nyo na lang. Pasensya na po kayo mga kananay cakes kung hindi ko napakita sa inyo kung paano lutuin itong ating yema sauce. Kasi naman, nagising yung aking maliit. At alam nyo naman, pag mga baby ay mga clingy yan. So, habang niluluto ko nga yung sauce, ay karga-karga ko siya doon sa isa kong kamay. Tapos yung isa ko namang kamay ay naghahalo doon sa sauce. O, diba? Para-paraan lang. Hanap buhay kasi ito, kaya kailangan natin gawan ng paraan. Kahit na mahirap, ay naku, hindi tayo pwedeng matalo ng hirap, no? Kaya kailangan labanan natin. At syempre, labanan din natin yung katamaran. Ayan nga mga kananay cakes. Kasi, hindi pwedeng iwanan lang. Once kasi na-on na yung flame or yung apoy, ay kailangan po continuous po yung paghalo natin doon sa ating nilulutong yema sauce. Kasi para hindi po siya masunog. Ayan, after 8 minutes ay luto na po. Madali lang naman maluto, diba? 8 minutes lang. Tapos, strain nyo po siya para matanggal po yung buo-buong cornstarch na hindi na lusaw ng gusto. And then habang mainit pa nga ay ilagay na po natin itong ating yema sauce. So sa isang pan ay naglagay po ako dyan ng 3/4 cup. Paano ba makuha ang 3/4 cup? 1/2 cup plus 1/4 cup, 3/4 na po iyon. At syempre para mas lalong sumarap at hindi naman makukumpleto ang ating yema cake kung walang cheese on top. Ayan, cheesy yema cake mga kananay cakes at mas lalo pang mas pinasarap ito kasi nilagyan ko pa ito ng leche flan. Pure egg yolk po yung ating leche flan mga kananay cakes. Kaya napakasarap at hindi rin malinamnam tong leche flan natin. Hindi rin po siya ganun katamis. At sinasabi ko sa inyo mga kananay cakes, diabetic friendly po itong ating recipe. Subukan nyo po ito, tapos balikan nyo itong video na ito, tapos i-comment nyo po kung ano yung kalasa nitong ating recipe. Magugulat talaga kayo mga kananay cakes dahil kalasang-kalasa ito ng lemon square cupcake. Opo! Ako nga talaga ay nabigla din sa lasa, di ba nakita nyo naman dun sa intro natin. Sobrang sarap niya mga kananay cakes, lalo na kapag kinabukasan nyo pa siya kakainin. Ayan, ang cake kasi kapag nagtahaw na, ang tahaw ba sa Tagalog? Yung parang nabahaw, or kinabukasan mo, ngayon mo siya lutuin, kinabukasan mo siya kainin, doon siya mas masarap. Ganon yung cake mga kananay cakes. Naglagay nga ako ulit dito ng cheese sa taas. Ayan. Basta gusto ko kasi cheesy talaga yung lasa niya. Para mas masarap, diba? Hindi tinipid yarn. So, flash ko na lang dito sa screen yung ating mga recipe. At ito na ating finished product. O diba mga kananay cakes, itsura pala nakakatakam na. At sa ganitong size, binibenta ko po ito ng 200 to 220. Pero mag-costing pa rin po kayo mga kananay cakes ha. Pero hindi nga kompleto yan kapag hindi natin natikman or taste test itong ating product. Tingnan nyo mga kananay cakes. Ako'y laway na laway
at crave na crave talaga ako sa yema cake. Pero yung yema cake natin ay with a twist. Tara, try na natin. Perfect na. Ito yung talaga. Ang perfect.